Anong masasabi mo? Ayos. Ayos. Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel. Issue rin po ba ng inyong motor na nakarekta na ang inyong susian pero ayaw pa rin maglabas ng kuryente? Kaya naman kung hanap mo yung ganitong video, nakalaan ito para sa inyo. Napaka-importante mga padreng na dapat alam mo na yung motor ay battery operated o AC type. Itong Rusi 125 ay battery operated. Sinasabi ni boss, rinekta niya na yung kanyang motor pero hindi pa rin naglalabas ng kuryente. So pag ganyan yung issue, ang gawin lang natin, tanggalin natin yung bangko, yung tangke, pero syempre bago natin tanggalin yon, check na muna natin yung kanyang high tension wire kung totoo nga bang walang kuryente o hindi naglalabas. Nakarekta na daw yan. Wala talaga. Okay, pag ganyan ang issue mga idol, ang gawin natin, tanggalin natin yung bangko, yung kanyang tangke para ma-expose natin yung kanyang wiring. At sa pag-troubleshoot, kalimitan ang gumagamit ako ng test light. Check na muna natin kung okay siya. So yan, good naman yung ating test light. At ang isusunod natin, i-check natin agad. Tumbukin natin agad yung kanyang CDI. 4-pin yung kanyang CDI, battery operated. So ang tatargetin natin dyan, yung mismo positive terminal ng ating 4-pin. So alamin natin kung naglalabas ng kuryente yan dahil nga nakarekta na yan. So susundutin natin yan, naka-negative yung clip dahil yung hanapin natin ay positive. At dito sa socket ng 4-pin mga padreng, kung mapapansin nyo yung lock na to, nasa baba. Ngayon yung nasa kaliwa, pinakataas, yan yung ating ACC o 12 volts. Dapat yan napapasukan ng 12 volt supply para maglabas yan ng kuryente. So sa pagkakataong yan, i-check natin gamit yung ating test light, ilagay natin yung clip sa negative, tsaka natin sundutin. I-check natin kung maglalabas ng kuryente. At sa pagkakataong yung mga padreng, kumpirmado natin, hindi naglalabas ng 12 volt supply yung ating black wire o yung accessories wire dito sa ating 4-pin na socket. So ibig sabihin talagang kahit nakarekta si idol, hindi niya talaga mapapalabas yung kuryente sapagkat ito nga ay hindi nasusupply ng 12 volt supply. So ngayon, discarding malupitan, ituturo ko sa inyo yung pinakamabilis na paraan in case of emergency, nagmamadali kayo. So ituturo ko sa inyo kung paano natin papalabasin yung kuryente sa mabilisan na paraan. Itong motor ni boss, ang nais niya palabasin lang yung kuryente. So ang issue nito, mismong susian, nakarekta na, ayaw pa rin maglabas ng kuryente. Ang gawin lang natin dito sa kanyang placer relay. So sabi ni boss, nakarekta na nga yan. So hanapin lang natin yung kulay black. Yung clip ng ating test light naka-negative dapat iilaw. Yung black dapat iilaw yan. So sa pagkakataong yung mga idol, confirm, hindi napapasukan ng 12 volt supply yung ating accessories wire. So ulitin natin. So wala talaga. So check natin, okay naman yung ating test light. So ang gawin natin, check natin yung fuse kung nasusuplayan ba. So yan, sundutin natin yung dulo. Pakita jack mo. Jack. Ba? Okay yan. Sa pagkakataon yung mga padreng naglalabas ng supply kapag tinatadyakan yung red wire, ibig sabihin good yung ating regulator at nagbabato ng kuryente. So ibalik na natin mga idol. So may gagawin lang tayo dyan, yung red wire ng ating positive terminal, itatap lang natin, magdudugtong lang tayo ng wire papunta dito sa ating accessories wire dito sa kulay black. So itong hawak ko na to, dahil naglalabas ng kuryente, magsisiris lang tayo dyan. So babalatan ko lang to, magumang ako ng kapirasong wire dito, tapos idudugtong natin doon sa may placer relay yung socket, yung black wire, irerekta natin yan. So ganyan lang yung gagawin nyo at lalabas na yung kuryente. Sigurado yan masusolusyonan ang problema ng inyong motor kung nasaan man kayo, nasiraan kayo, nawalan ng kuryente. So ganyan lang gawin nyo. Dapat may test light kayo para mas madali mag troubleshoot. So tapean lang natin to, tapos itatap natin yan dun sa black wire ng ating placer relay.
So yan na nga mga padreng, natipan na natin. Ang ginawa lang natin yung positive galing battery, positive terminal, na kapag tinadyakan yung regulator, pumapasok dun yung supply papuntang positive terminal. Tinap lang natin sa black wire ng ating plus relay sa socket. Check natin. Yan o, umilaw na. So ibig sabihin na supply na yung ating accessories wire. So rinekta na daw ito ni Idol, pero ganun pa rin. So yan, sinolusyonan na natin. So, check na natin dito sa kanyang CDI socket yung black wire o yung accessories wire. So, dapat iilaw. So, sundutin natin. So, ayan o, umilaw na. So, itry na natin ibalik. Tapos, check natin kung magkakakuryente na at papaanda rin na natin yan mga idol. Okay na, okay na. Masyado na motor ko. So, sige, start mo. Anong masasabi mo? Ayos. Ayos, diba? So, yun mga padreng, nakita nyo sa video kung paano natin tinambok ang eksaktong sira ng ganitong walang kuryente. So, hindi tayo basa-basa nagpapalit. So, mag-troubleshoot muna tayo sa wiring kung ano yung nawawala. Mga padreng, pakisubscribe po si Kian Food Travel and Vlog at siguradong mapapawaw kayo sa mga kanyang mga luto at kanyang travel sa buhay. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.